ito. Ay, ito pala ngayon. Kanta ako today. Dahil nga, happy Monday mga kabrigada, no? At syempre kanina nag-ikot-ikot na tayo dito sa Pinagkaisahan Street, dito sa mga kagilid-giliran at kasingit-singitan. At naghanap tayo ng mga fodder, yan. Dahil ang usapin natin ngayon, syempre, ay ang pagbibigay ng sustento nga dito sa mga bata. Kung saan natatandaan natin na itong Saturday, no, para nag-file na ng isang para House Bill, sina Representative Senator, sina Representative Tulfo, di ba? Ayan, kaya naman kanina ay nag-ask na tayo dito kung ano nga ba yung say nila, kung pabor ba sila na obligahin ang bawat tatay na magbigay ng 10% ng kanilang sweldo, no, bilang sustento sa kanilang anak. At ito naman ang kanilang kasagutan. Oo, pabor naman ako doon. Hindi ko naman sila inobligang magbigay sa akin. Hindi sila nang bahala kung magbibigyan nila ako o hindi. Kasi may hanap buhay naman akong sarili. Kalimitan naman dyan sa mga batang yan. May mga pamilya na kaya magbigay man sila hindi. Di okay lang naman. Ano akong trabaho, ano ang ibibigay ko dyan? Wala naman akong trabaho hanap buhay. Dito nakikiano lang ako doon sa anak ko. Oo naman. Kasi gitna kailangan ng mga estudyante, lalo na tumataas yung pamasahe. Tapos sinasahit pa namin, mga liit pa. Obligation naman talaga ng magulang yun. Pwede, basta meron. Basta meron, pambigay. Kung wala naman tayong magagawa. Basta may trabaho. Hindi, obligation kasi ng magulang yun eh. Obligation ng magulang yun na talagang dapat magbigay tayo ng sustento. Kasi Opo, dapat mas more than pa kasi dapat full support sa mga anak. Lalo na pag nag-aaral. Ayun. Ayan na nga, Brigada Lay and Brigada Arms. Nakakuha tayo ng ating answer, pero halos naman na nakausap natin kanina kahit off the record. Off the record! Ang sabi nga nila, let's go daw sila doon sa pagbibigay nga nitong 10%. Yung iba nga ang sabi pa nila is, parang mas maganda daw na hindi lang 10% ang ibigay dahil responsibilidad naman daw nila itong mga anak nila. Tama At naman. ngayon, syempre, kasama natin, no, ang ating for the go-go and syempre, for the young and beautiful mother, no, na si Nanay Rosa. Dahil kanina puro tatay. Oo. Ngayon naman ay kumuha tayo ng ating nanay. Ayan. Good morning po, ma. Good morning din po. Ayan. So, bale, si ma'am ay isa sa mga nakapag-ano kanina, habang naglalakad kami, isa siya sa mga nagtitinda dito ng kanyang mga spaghetti, ganyan, mga pancake. Kaya kung gusto nyo daw, for dadaan-daan lang kayo dito sa may Pinagkaisahan. Pero ayun na nga, syempre going back, ay tatanungin na natin si ma'am. Ma'am, ask lang po namin kung kayo po, pabor po ba kayo na obligahin daw po itong mga tatay na magbigay ng kanilang 10% na sweldo, no? Dito sa mga anak nila bilang sustento. Pabor na pabor ako dyan. Bakit po, ma'am? Siyempre kasi malaking responsibilidad yan ng mga magulang. Siyempre kailangan ng mga bata yung pagpapaaral. Hindi naman to pwedeng yung nanay lang ang kailangan katuwang talaga ang tatay. So, bali talaga dapat katuwag daw ang tatay. Baka meron po kayong gustong batiin na anak niyo. Parang kanina nagkwentuhan kasi kami. Meron daw siyang gustong batiin si mama. Yan. Babatiin ko ng happy birthday Oh, si may Risa birthday. del Cortez, yung girlfriend ng anak ko. Aba, ayun. Siyempre, Supportive na nanay, ah. Oo nga, kailan po kaya ako sa shoutout ng nanay na ano ko? Ayun, Ang tanong dyan, ano po? Brigadaan, maghanap ka muna. Hindi ka pa nakakahanap, Ayun nga po, nagdi-demand ka na eh. Oh. Ay, may nahanap na po. Ay, aba. Brigadaan, ikaw naman yung Yes po, ikaw naman yung may mikropono. Ikaw yung babati doon sa manugang tubi. Babate. Manuganging tubi. Aking binabate ang aking... Okay, nakikita po ng aking mga magulang, wala po talaga. Ay, wala talaga. Ayan, syempre, binabati ko ang aking... Basta kilala mo na kung sino ka. Hello? At ayun na nga, Kilala na din namin. Ibigay na natin ang ating parang for the gift for today. Ayan, so bala, isasayaw muna ata ng aming ng aking manager ngayon. Ay, split mo na, split. Bawi, ayan. Mag-split daw po. Ayan, masarap na dito. Ayan. Ito na nga. Ibibigay na natin kay Oy, ma'am. box na naman yan, Yes. ah. Bago Yes, na naman of yan, ah. Oh. Tararan. Ayan, ako po talaga ang dancer ng daan. Ayan, Oh, hindi na grabe. Diyosa. Diyosa and dancer. Ayan, Papadalas yung pamimigay ng Diyosa natin. Yes naman, yan ang mga kabrigada. Kung gusto nyo makatanggap ng ating talagang tumataginting. Tumataginting ba yan? Tumataginting na Oh. Montela.
Ayan, nahihintayin na kami sa kagilid-giliran at kasingit-singitan ng Metro Manila. Baka mamaya, kayo na ang kinakalabit ko para tanungin. O, di ba? Gusto niyo yun, tatanungin ko kayo. Oo. Ayan, pwede ilalabas ni ma'am kung anong laman. Oo. Sige nga. Ma'am, natutuwa naman po ba kayo? Ako naman, nag-enjoy ako. Nag-enjoy si Ang tagal kasi Baka mabuksan. mamaya mag-uwi Grabe ko. naman pagkabalot mo. Nakakadalawa ka na. Oh. Akala ko po kasi sabi parang akala ko ito yung extra challenge. Na-challenge talaga yan. Oh. Ilalabas na ni ma'am at ilalabas ko na dahil ako yan. Okay, papakita ni ma'am. Ay, nako, yan naman. Diyan, May habang radyo nagtitinda. na. Ayan, may radyo ka na. Na si Mang habang nagtitinda. Kaya maririnig niya na tayo everyday. Dapat Kaya naman 105.1 lang lagi. Yes po. Ma'am, 105.1 lang daw po lagi, ha? Sige. Ayan. Kayo may Parang labor, napipili. diba? Napipili. Pinagkaisahan, tapos dyan lang kayo. Napipilitan lang yata si Boss. Ma'am, lang po kayo. Baka daw po. Ay, hindi. Ang tawa si ma'am, gusto niya yung ating radio. Yan, okay. Ayan. Sige. Kaya naman, for the babay na po kami dahil tutulungan pa namin si ma'am na i-ready to sa kanyang tindahan. Sige. Para marinig ko na yung para marinig niya daw po ako everyday na nag-iingay sa kalsada. Nag-iingay sa kalsada. Kaya naman, Brigada Ray and Brigada Almo, in the heart of changing lives, ito sa Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority.